Ang kumusta ba yung programa na yun? Ay, nasa linya na pala natin. Ang bilis. Nasa linya na ang DSWD sa katauhan po ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD. Good morning po, Ma'am Irene. Magandang umaga, Tuesday. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, ma'am, nangungumusta kami kasi nga, October na ngayon, actually September, pag bare months, ganyan. Alam natin yung mga kababayan natin na walang sariling tirahan, walang mapupuntahan, na mga nasa lansangan. Ang alam ko, mayroon kayong programa para sa kanila, yung Oplan Pag-abot, sabi nyo nga. Kumusta po ba itong programa sa ngayon? Yes, tama ka dyan, Tuesday. Ang Department of Social Welfare and Development nga ay merong ipinapatupad na programa na tinatawag natin Pag-abot Program. Mm-hmm. Ito yung programa na nagbibigay ng comprehensive package of services and interventions para po sa mga families and individuals in street situations. Mm-hmm. So sa pakikipagtulungan ng DSWD sa iba't ibang mga government agencies, pahatid nga po tayo ng appropriate interventions para dito sa mga individual o pamilya na nanunuluyan nga po sa mga lansangan. Sa kasalukuyan, Tuesday, ang Pag-abot program ay may natulungan na po. May mga na-reach out na tayo na mga mahigit 3,100 na mga families and individuals in street situations dito po sa Kalakhang, Maynila. Mm-hmm. And batay rin po doon sa isinagawa nating profiling, merong pong mahigit 7,900 na mga families and individuals in street situations. Ginagamitan natin itong programa ng rights-based approach, na kung saan yung mga social workers natin, sila po ay naka-body camera, sila po ay nakikipag-usap doon sa ating mga families and individuals in street situation. Ipinapaliwanag po natin kung ano yung maaari nilang ma-avail ng mga programs and services kapag sila po ay sumama sa DSWD. It's a rights-based approach, Tuesday, dahil hindi natin pinipilit itong mga FISS na tinatawag natin, na sumama sa atin. Hindi kagaya nung mga unang panahon na Tuesday, alam mo yun, yung isinasakay na sila sa sasakyan. O yan, nagkakahatakan pa yan, ma'am. Oo, nagkakatagan, kaya nagkakabulan. Dito po, ang ginagawa natin, kinakausap ng ating mga social workers. Ina-explain sa kanila na kapag sumama po kayo sa DSWD, ito yung maaari po natin maibahagi po sa inyo. And then, after the profiling, at sumama yung ating mga FISS sa DSWD Pag-abot team, dinadala po natin sa processing center. Saan dito po sa yan, ma'am? Yes, ang isa sa mga processing center natin ay dito sa dating Pogo Hub na matatagpuan sa May Pasay. Okay. So yan naman. Tama. Malaki itong facility, and ang kagandahan nito, nandun na yung mga kinakailangan, may quarters na ito, may mga play areas. So, napapaliguan natin itong mga FISS, napapakain natin, and then again, kinakausap po ng mga social workers natin. Dahil iba-iba po kasi yung mga kadahilanan ng mga FISS kung bakit sila po ay nasa lansangan. So, meron po dyan, dahil hindi na makauwi. So, ang ginagawa ng DSWD, nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga field offices para ma-link naman natin sila doon sa kanila pong local government units. At tinutulungan po natin na sila ay makauwi doon sa kanilang mga probinsya. Mama, tanong ko, mayroon na ba kayong mga inalok na mga street people na tumanggi na sumama sa inyo? Wala, meron po. Meron talaga, Miss Tuesday, But hindi nangangahulugan na kapag sila ay tumanggi in the first instance na pinuntahan natin sila, ay iiwanan na po natin sila. Hindi po. Nagbabalik-balik po ang ating mga social workers, ang ating Pag-abot team. At talagang kinukumbinsin nyo sila. That's correct. Continuous yung ating pakikipag-usap sa kanila. Another thing pala, Tuesday, kapag dinala natin sa ating processing center, tayo ay nakipag-ugnayan kasi with the Philippine Statistics Authority. So, na-issuean sila ng PhilSys ID as we profile them. Ano Tama naman po yung kahalagahan doon? Yes, dahil alam nyo, marami sa atin, dahil hindi nga sila nakaka-avail ng mga, o hindi sila nakaka-access ng mga government services dahil wala silang basic requirement, which is their identification card.
So binibigyan natin sila ng ID. And then kapag nagsagawa ulit tayo ng reach out activities, tapos nakita natin na, na-profile na natin, na-reach out na natin to, bakit kaya siya bumalik sa lansangan? Then i-recalibrate natin. We will review the interventions that we have provided, and then we will recalibrate it because baka nga hindi naging sapat o hindi naging appropriate yung naunang naipahatid natin na tulong sa kanila. Meron ganitong mga proseso. Halimbawa, nakuha nyo na sila, nakumbinsin nyo, nadala nyo sa processing center. Pansamantala, nandun sila habang pinafacilitate yung pagpapauwi sa kanila, pinapakain, nilinisan, nakaligo, ganyan. Mga gaano katagal yon na mag-stay sila dyan sa processing center bago sila maiuwi kung saan mang probinsya doon sila? Okay. Gaya ng nabanggit ko Tuesday, depende kasi doon sa mga circumstances, no? Kung ano yung ng mga FISS, kung ano yung interventions na ipapahatid natin. Meron dyan yung pwede nating i-reintegrate doon sa kanilang mga pamilya, wherein, sabi ko nga kanina, we coordinate with the field office ng DSWD and the LGU para matulungan natin na makauwi sa kanila pong mga probinsya. Meron din naman po yung na based on our assessment ay wala na talaga, neglected na, abandoned na, wala nang mga pamilya na uuwian. So, especially for children and elderly people, dinadala natin doon sa ating mga residential care facilities na kung saan nabibigyan natin ng temporary residential services. And halimbawa, bata, abandoned na, pwede na natin silang isubject for alternative child care. Okay? Meron din naman po na mabigyan natin ng tulong under the assistance to individuals in crisis situation. But babalikan ko yung nabanggit mong katanungan, gaano po katagal na mananatili sila doon sa processing center. Immediately after na mabigyan natin ng paunang tulong, nakikipag-ugnayan na po ang DSWD sa ating field office. Dahil meron din tayo mga pag-abot team doon sa mga iba't ibang mga opisina natin. So, immediately nakikipag-ugnayan tayo sa mga LGUs nila. Hindi aabot ng isang buwan Tuesday nakaka-uwi na itong mga FISS na kinakailangan nating ma-reintegrate doon sa kanilang mga pamilya. At meron, I'm sure, pag naipauwi nyo na sila, siguro naman ma'am, may monitoring din sa kanila kahit napauwi na sila, no? Kung okay na sila doon sa inuwian nila o baka naman pagdating doon, ganun din ang gagawin, mamamalimos din doon sa probinsya nila. That's correct, Tuesday. Talagang merong monitoring ng mga families and individuals in this situation na na-reintegrate doon sa kanilang mga pamilya. Ito nga rin yung kagandahan nung meron tayong na-issue yung Executive Order 52. This was issued earlier this year na kung saan na-institutionalize nga at na-expand yung pag-abot program ng DSWD na kung saan merong interagency committee na magsasagawa nga ng mga iba't ibang mga activities para sa mga reach-out operations natin. In fact, it's the DSWD that's sharing the interagency committee, and then it's the DILG naman po na vice chair. So, sa pamamagitan po na yan, na mas na-strengthen at na-reinforce nga po yung ating coordination with the local government units. In so doing, talagang makakatiyak tayo na matututukan itong mga FISS na reintegrate sa mga probinsya. Isa yun sana sa itatanong ko, Ma'am Irene, yung tipo bang hanggang kailan ba yung program na yan? Hanggang saan yung extent ng pagtulong na gagawin nyo? Sapat ba yung pondo ng DSWD para masustain itong programa? Lalo na parang hindi na uubusan yung mga street people natin na namamalimos, naninirahan sa mga tabing kalsada. Yes, for the DSWD naman po, tayo naman po ay meron ding allocation para sa programang pag-abot. And then ito nga, dahil meron tayong pakikipag-ugnayan with other government agencies, employing the whole of government approach nga, meron din tayong mga nagko-complement yung mga programa at serbisyo ng ibang ahensya ng pamahalaan doon sa ibinabahagi na ng DSWD. Halimbawa, yung doon sa LGUs, nakakatulong rin din sila. And then, yung mga DOLE, TESDA, dahil siyempre kapag may mga cases na
kaya po na pumunta ng Kamaynilaan ay para maghanap buhay. Yes. Then kinakailangan nating pauwiin doon sa kanila pong probinsya. So dapat pag uwi nila doon, kinakapacitate natin. mayroon din silang mapagkakakitaan o trabaho talaga. That's correct. Tama, para hindi na sila lumuwas ng Correct. Maynila. So binibigyan natin ng mga training, kinakapacitate natin sa kanila, sila, and then sa DSWD naman, meron din tayong Sustainable Livelihood Program. Doon naman po sa DOLE, maaari rin naman po sila for employment facilitation. So ito po, tulong-tulong ang ating pong pamahalaan para mabahaginan nga na nararapat na tulong itong ating mga FIS. Yun. Mayroon bang bahagi ng programa na yan, Ma'am Irene, na halimbawa, galing dito sa Maynila, nakita nyo sa lansangan, kinupkop, binigyan ng tulong, napauwi, nabigyan ng trabaho. Mayroon bang sort of parang graduation sa kanila o pagkilala na sila, uy, okay na ang buhay nila ulit. Mayroon bang ganon? Parang ang ganda, parang maganda kasi na from the street, 'di ba? Tapos napaganda yung buhay nung natulungan sila. Yes, actually maganda yung nabanggit mo Tuesday, no? And we hope that we could do that sa mga napauwi natin, no? Yung mga success stories ng mga FISS natin. Considering that the Pag-abot program was implemented last year nga po, and we're continuing it this year, and we're scaling up the implementation of the program. Hopefully nga magawa natin in the coming years, makapag-feature tayo ng mga kwento ng mga FISS po natin na naging maganda yung resulta noong whole of government interventions na ipahatid nga natin sa kanila. In fact, Tuesday, maraming na ring kwento na nababasa tayo, na-feature na through our official social media pages about, yun nga, yung mga kwento, the stories of individuals na nakauwi po. And let me cite an example, itong lolo from Abra na natagpuan nga po dito sa Maynila. Matagal na po siya sa lansangan. And nung na-reach out nga po natin siya, nailagay natin doon sa ating residential care center for the elderly. But yung pong continuous nga na pakikipag-usap ni Lolo sa ating mga social workers, nalaman natin na meron pa pala siyang pamilya doon sa probinsya ng Abra. So nakipag-ugnayan tayo doon sa field office, and we were able to successfully integrate si Lolo doon po sa kanilang pamilya. So nakakatuwa, dahil tuwang-tuwa yung pamilya dahil akala nila wala ng pag-asa na makita yung kanilang pong kaanak. Hindi nila alam kung buhay pa ba yan o patay na siya, ganun. That's correct. That's correct. Kaya nakakatuwa because the family was really very happy to see yung kanila pong lolo. Yun. Ma'am, linawin ko lang yung numbers na binigyan nyo kanina. Ano po? Sabi nyo dito sa Metro Manila, 3,100. Families po ba ito o individuals? Yeah. Itong nabanggit ko na, sorry, nasa na nga yan. Yung nasa dashboard po kasi natin, ang na-reach out na po natin as of October 17 ay may binanggit kayo kanina, 3,000. Yes, 3,000. That reach out ay 3,175. Ang children po in street situation families ay po yun, ma'am? Families or individuals? Ito yung breakdown niya. 620 are children, 1,914 are families, and 641 are individuals. Ayun. So magkakaiba pala yun. Ayan. That's Families correct. and individuals, halo na siya. Yes. Talagang kasi dinidisaggregate natin yung data natin because appropriate interventions are being given based na rin doon sa pangangailangan ng mga miyembro ng mga sektor na ito. So iba ang pangangailangan ng bata, iba rin yung pangangailangan po ng mga adults, and of course yung pong may mga pamilya. And mayroon pa rin ma'am, kahit na nakuha nyo na yung karamihan, pero mayroon pa rin akong nakikita. Hindi lang dyan sa mga kalsada, bangketa. Ngayon, mayroon sila sa mga iba't ibang palengke. Mayroon yung mga nag-iikot sa mga palengke, ma'am. Bit-bit yung mga pagkaliliit na mga anak na mamalimos doon. O kaya kahit yung mga lalaki na nangangalabit, ganyan, naglilimos. Kuminsan tuloy, ma'am, sabi ko, kuya, mas malakas ka pa sa akin. Mayroon pa rin talaga. At hindi natin alam kung saan-saan sila nanggagaling. Ano po?
Yes, Tuesday. At dahil nga dyan, patuloy natin hinihikayat ang mamamayang Pilipino, na kapag meron po kayong nakita na mga families and individuals in this situation, ipagpaalam po sa DSWD. Maaari niyo pong itawag agad yan sa 8931-9141. Ulitin ko po, 8931-941. O maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng Facebook or Meta at DSWD Serves or at DSWD Pag-abot. And immediately po, yung Pag-abot team ay magtutungo po doon sa nabanggit yung lugar at magsasagawa nga ng reach out activities. Tama yung nabanggit nyo, meron pa rin po mga FISS at gaya nga ng nabanggit po nung a few minutes earlier, ay meron talaga mga ayaw pang sumama sa umpisa. But binabalik-balikan ng DSWD Pag-abot team yan para sila nga po ay makumbinsi na sumama po sa atin para maka-avail o maka-access ng mga tulong po ng ating pamahalaan. Alright. With that, ma'am, good luck sa programa nyo na yan at sana'y magpatuloy pa para marami pa tayong matulungan yung mga kababayan nating nandyan sa kalsada at wala talagang matitirhan. Salamat po sa oras, ma'am. Mabuhay po kayo. Mag-ingat po. Maraming salamat at Tuesday and magandang umaga po. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. O yan, walang pinoprotektahan.